Yo, what's up mga kapulido? Muli nagbabalik, Genrix Motor Parts. Meron ako set dito, ito 4B. Sinet ko ito noon, then bumalik si sir ngayon. Ang sabi, malakas to eh. 225cc to, di ba? Plus 8. Oh, 66 plus 8. Ito yung MRC head RR. So, dinalhin dito, wala na nga naman takbo. Tapos talagang parang 59 na lang. Palpak yung gawa ni Kapulido. Umina agad. Wala na siyang atak. So, dinala niya dito mga Kapulido. So, ngayon alamin natin kung bakit ganun. Ano nangyari? 66 naging 59 yung atak. So, double check natin. Ito, nagtro-troubleshoot na ako ngayon. Tin-troubleshoot ko siya kung bakit ganon. Nung tinest drive ko siya, parang rich yung tono. So, yan. Super black nga siya. So, rich nga siya, diba? Ngayon, inalam ko kung bakit ganon. Ito-timing ko sana. Kukunin ko yung ito-timing ko sana kanyang timing gear. Baka kailangan lang ma-timing. At nung kinukuha ko na yung top dead center, dito muna sa marking, ito, tips and tricks lang mga Kapulido. Kasi baka yung iba nahihirapan, di ba? Ay, sanggala. It's a wrong. Ay, kahirap kapag ka 4B tas naka straight pipe. Ayun, wala pa siya sa timing na. So, itatap ko lang siya. Yan. Ayan na. O, nandun na sa I. Tapos, pagtingin namin din ganito naman na. Tang. Napakalayo. Ano nangyari? Hindi ganyan yung pagkaka-timing. Hindi ganyan yung pagkaka-timing. So, napakalayo niya Alright. So, yun. Nakatap siya doon sa magneto. Tapos ito timing chain, ay timing gear. Napakalayo naman na. Paano yung nangyari? Napakaikpit ng chain. Tatanungin ko si sir kung kinalas ba to. Or ano. Kasi imposibleng tatalon siya ng ganyang kalaki. Diba? Imposible yun mga Kapulido, natatalon siya. So, nagtap ako sa magneto. Tapos, kinuha ko yung tap ng piston dun sa may spark plug. Tama naman. Naka-tap naman yung timing ng magneto. So, ito yung malaking katanungan paano siya lumipat. Kasi, maigpit ang chain. Yan, maigpit Imposible siyang tumalon mga Kapulido. So yun. Ano natin, balik lang natin yung timing tapos konting obserbasyon. Alright, update mga Kapulido. So tinawagan ko yung may-ari, umamin na mga Kapulido. Ganito pala yung ginawa niya. Nag-DIY siya ng timing. Nag-DIY siya ng pagte-tension ng timing chain. So, tinanggal daw niya yung yan, niluwagan niya yung tensioner, manual tensioner. Hindi pala niya nilagay sa top dead center. So, yun, pinaamin ko siya kung ano yung tunay nangyayari.
Shout out Sir Ron. So yun po, bibigyan ko kayo ng tips. Napaka-importante nito. Buti medyo malalim yung packet natin. Hindi umabot yan kasi advanced masyado yan. So tutukod yung valvula kapag kaganyan. Buti na lang medyo malalim yung ating packet, kaya hindi siya na-rusty. So kaya tips lang mga kapulido, bago nyo kalasin yon, siguraduhin nyo munang naka top dead center ang ating magneto at timing. Kasi kung nasa, halimbawa nasa ano ka, nandito yung timing niyan, nandyan, nakadiin yung intake valve nun eh. Nakadiin yung intake valve pagka nandito siya, yung timing. So yung intake valve nakadiin, ibig sabihin yung ating valve spring, rocker arm, nakadiin yung valvula, nakalaban po yung cam nun. Nakalaban siya dahil dun sa roller type, dun sa loop. So kapag ka niluwagan nyo po yung timing chain na nandito yan, timing nyan, matik yan, pipitik yan. Pipitik yan papunta sa top dead center mga kapulido. So wag na wag pong tatanggal ng timing chain ng hindi naka top dead center. Delegates po yun mga kapulido. So yan, ayusin ko lang itong timing niya, then tingnan na natin kung anong mangyayari. Alright, update mga kapulido. Bali yung sa timing niya ngayon is napakalayo na. Ngayon naibalik na natin yung timing niya nung pagkakabuo. Kasi syempre dahil bagong buo, magbabago pa yung ikot dahil bago rin yung timing chain noon. Kaya siya nag-adjust. So nagbago yung timing. Kaya na-timing na ulit. So tingnan natin kung obra na mga kapulido. Yung Bendix pala medyo iniram namin saglit kasi lolo ko tong motor ni, yung Bendix ni Sir Larry. Shoutout kay Sir Larry ng Valenzuela. Pinikap namin yan at pinaset niya dito. Shoutout Sir Larry. So sarado ko na to. Tingnan natin kung buhay na ulit yung kanyang kapangyarihan. Let's go. Alright, update mga kapulido. Okay na, nakita niyo naman Sir Larry, okay na rin. Nausi ang pipe. Pwede na natin testingin to mga kapulido. Yan. So back ride natin si Sir. Siya yung voluntary back ride. Video lang tayong konti. Tingnan natin yung bagay. Hindi nyo mararamdaman kasi kami yung nakasakay. Tingnan na lang natin yung reaction ng videographer. Pero hindi sa kanya to na. Back ride lang siya. Let's go, sir! Para 59 lang. Sino pang gas niya? Tulak pa balik. Kalupit. Katutulin ng mga yun. Pitik-pitik lang syempre. Sabi mo? Napapakapit. Napakaangas. Napapakapit. Grabe, napakalayo. Napakalaking difference talaga ng timing. Mga kapulido. Lalo yun, maling-mali talaga yung timing. Nasa 2-3 ngipin. Bote. Kundi malalim ang packet nun, wala na. Hindi safe yung packet. Finish na yung 4 valve na to.
siya, oh. Diyan ka lang, oh. Apakaangas. Wala lang, hindi ka man lang natakot, ah. Joke lang. Ganyan dati talaga niya, talagang ayaw man lang umangat. Dahil sa timing na maling-mali. So yun, kailangan yung timing. Napaka-importante. Napakalaking ibibigay na performance kapag yung timing is tama. Ayaw man lang umangat kanina. Kanina tinesting natin. Ngayon, balik ka lang loob. Napakaingay ng kanyang pipe. Lipat tayo dun, baka tayo mabato dito. Ano naman tayo mag-aasik ng ingay? Yan, dito ka naman. Hey. Mga dito naman tayo mabato. Grabe ingay ng ano. Nakasin pipe niya. Reflect up niya. Maling paraan lang, kaya na ganun. Kaya tumalon yung timing. So yun. So yun, tips lang. Pwede kumapit dyan, may grab bar sa likod.
Hanggang sa muli natin magkikita mga kapulido. Siyempre, Pulido yan at Genrix.